mga apat siguro dong. Hindi ko makalimutan. Lang Basta kami. kay yun ang nangyayaring buhay istorya. Bakit dinala ko sila sa bundok. Pagkatapos naging commander ako, nakita. Doon ako unti-unting na-realize, Inday, na mahirap talaga magiging bandido kapag may focus ka. Nakapokus na ako sa dalawang bata eh. Kaya pag sinasabi ng tatlong kasama kong commander na mag-meeting, magpulong kami, mag-meeting, hindi ako makadalo, Inday. Sapagkat inuuna kong dalawang batang ito. Sinabi na, mag-meeting tayo doon sa lungsod. Dahil ang lalawigan ng Davao Norte noon, may 11 lungsod. 2 lungsod ang inahawakan ko. Yung tatlong kasama ko, tatlo sila na lungsod na hawakan. Kaya yung tinawag namin eh, isa kaming tinawag na alphabet front kami doon. Itanawag po akong Commander Marshal na front D pula ako. Noon, yung kapanahon pa, yung martial law, nag-upisa ang martial law na is 1972. Hanggang nagkagulo sa 1980s. Doon tayo pumapasok sa 1980s. Hanggang 90s. Doon nagkagulo-gulo. Yun, naisipan ako na parang mahirapan ako dahil nandito ang dalawang bata. Kapag magpulong ng ang mga commander, pang-apat ako, hindi ako makadalo na sapagkat nandyan kayong dalawa. Ang rason ko sa tatlong commander, hindi ako pumunta sa meeting dahil may mga anak ako. Yun ang lagi kong sinarason, may anak ako. Sinabi, sabi nila, bakit dinala mong anak mo dito na mahirap talaga ito niya. Parang maligtas ko lang ang buhay nila. Dahil, kaya hanggang lumipas ang ilang mga taon, ilang araw, kaya nga naisipan ko, mahirap talaga to. Ano ang kinabukasan ng dalawang batang ito kapag palagi ako dito sa bundok? Kaya naisipan ko, ngayon ang nangyari. Kaya ngayon, nangyari na, bumaba ako at sumuko ako. Kusa akong sumuko, Inday, na walang nakakaalam kahit isa. Kaya nga ako nakabangot, nakatago sa pagkatao ko. Yun ang tinatawag ko sa sarili, confidential sa buhay ko, anak. Ay ako gustong may makakaalam sa akin eh. Kaya doon sa nagsiservisyo pa ko sa hukbong sandataan ng mga dirigma ng kabukiran. Ngayon na tinatawag na ako si Commander Marcial. Dito sa Oriental, tinawag na ko si Mang Adan. Si Mang Adan po ay nanamahimik na simpleng tao, nahimik na namumuhay ng simpleng tao, namumuhay kasama ang dalawang anak mo. Dito ko nila. Kaya nalaman sa social media nang doon na hanggang lumipas ng mga ilang taon, ilang buwan, nakita natin hanggang mayroong social media. Alam mo Inday, ang social media minsan may mali, minsan may tama. Pero nga natulad ngayon, may nasasabi natin, may mga fake news diyan sa social media, Inday. Lalo na sa mga kita-kita nyo. Huwag kayong masyadong maniwala sa ganyan, anak. Maraming fake news. Maraming fake news. Pero magamit din ang social media sa katotohanan. Tulad nito, nangyayari sa buhay natin, hindi natin nakalain dahil sa social media. Nakita kayong mag-ina. Tama. Di ba? Tawag, Nakita mo sa social media. Dahil itong si mama mo noon, vlogger siya. Hindi pa po ako nag-vlog, palagi po akong nagtrabaho mga idol. Pero hinahanap ko sila, hindi ko makita kasi wala pa po tayong cellphone, social media. Kaya ngayon, malaking papasalamat ko po mga idol, lalong-lalo na sa Panginoon, tapos sa social media kasi nakita ko ang Nalala mo ito, anak? Asa natin? dalawa kong anak po. Ito na lang sabay-sabay ko, anak. At least may kasama ka. Dito sa bundok. Yun ang nyo, parang gwardiya din sa bundok. Minsan ako dito, Inday, matulog ako. Mm. Siya magbabantay. Mm. At saka, alam mo Inday, patuloy ang usapan natin sa nangyayari, bakit napunta, sana maintindihan. Sa may mga tanong-tanong, yun ang totoong buhay natin eh. Yun ang kwento ng istorya ng buhay na. Yun ang kwento ng buhay natin, anak. Kaya nga, may mga tanong-tanong, ano pa mga tanong dyan, sabi mo sa social media, yung ano pa? May isang nagtanong sa akin, kung wala ka daw pamilya, doon ka na lang daw magtira sa amin, mag-stay sa amin kasi para daw tayo mabuo, isang pamilya po tayo kasi wala po daw akong asawa, ganun. Para daw buo daw, sabi nila. Wait lang. Sabi ko, tatanungin ko po si Manong Adan kung may pamilya ba po siya. Yun ang ko. So ngayon mga idol, si Manong Adan na po ang magsagot dyan, no? Kung may pamilya ba siya.
tatanungin po natin. Kung, Ang ibig mo sabihin, Inday, na ang mga tanong na sa ano mo, sa mga kaibigan mo sa social media, marami nagtanong kung ano pala ang kwento ng totoong buhay ano mo. pala ang kwento ng buhay natin sa totoong istorya. Alam mo, Inday, kapag sinasabi nilang may mga pamilya, iyan tinatawag na confidential sa buhay. May magsisakripisyo, di ba? Sa totoo lang, Inday, sinasakripisyo ko ang aking sarili. Alang-alang sa mahal na buhay. Mahal ko kayo eh. Example, halimbawa nito, nangyari nito sinasakripisyo ko na si mga dalawang anak mo iniuwi ko sa iyo ng walang dahil alam kong hindi akin yan. Pero napalab na sa akin itong mga batang ito Maliit pa ito sa akin na. Kung pwede lang sana hindi ko to iuwi sa iyo kung pwede. Pero hindi pwede, hindi ko to akin. Kaya iuwi ko sa iyo, yun ang katotohanan. Sinasakripisyo ko ang sa pagkatao. Tulad ng tanong nila, may pamilya ba ako? May pamilya din ako. Sa totoo ka mo lang, may pamilya ako. May 3 akong anak. Sinasakripisyo ko dahil sa pagkatao ko. Ayaw ko gustong masaktan ang aking mahal na buhay. Mga minamahal ko sa buhay. Alam mo, ako lang ang nakakaalam kung saan ang pamilya ko. Dahil ayaw ko gustong malaman sa mga tao na ang aking pamilya ay may pamilya silang may bandido pala hanggang ngayon. Hinahanap pa rin. Di ba? Hinahanap pa rin. Pero iwan ko sa habang ng panahon, hinahanap pa ba ako? Hindi na. Or yung mga 3 kasamahan kong mga komando, mga patay na siguro na yun. Siguro. Then, natatatanda pa sila sa akin yun. Mula 1980s, doon kami nag-umpisa. Alam mo, Inday, 12 taon pa lang ako, pumasok na ako sa bandido. No? 2 taon pa ako. Ilang taon ka na ngayon, Manong Adan? Kasi may sa akin na parang 50 na po. 50 Ah, pataas na po ako ngayon. 50 pataas na ako. Kaya nga, umpisa po sa pagkakula, yung mga tanong nila sa pagkatao ko, ay ito pala yung confidential. Wala na po akong asawa. Wala na po ako asawa. Yung paghihiwalay namin sa asawa ko, ay kusa naming pag-usapan yon. Ito palang istorya ko, Inday, parang malaman niyo anak sa totoo ang buhay ko. Yung asawa ko, sinabihan ko sa kanya, mahal, hindi nila alam, Inday. Nag-asawa ko sa kanya, yung aktibo pa ako noon, nakakilala kami doon sa hanggang nung pumunta pa ako sa Patag ba, yung sa angkol niya, dalhin ako sa angkol niya doon sa sa Imnanan ba, yung bar, yung doon ako nakilala yung nakasyuta ako doon. Pagkatapos, hindi nila alam, hindi niya alam bandido. Aktibo na ako noon. Hanggang nakakaroon akong anak sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi niya alam ang buong pagkatao ko, Inday. Hindi niya alam nga isa pala akong hukbong sa dataan na mangdirigma sa bundok. Kaya ako na lang ang nagsabi sa kanya na, mahal, sa totoong buhay hindi mo alam ang pagkatao ko. Kaya isinuko ko sa kanya. Siya lang sinabi ko sa kanya, maghiwalay tayo. Seryoso. Kaya ayaw niya matanggap. Sa umpisa ayaw niya matanggap pero tanggapin mo ang katotohanan dahil ayaw ko gustong madamay kayo. Mahal ko kayo. Kaya nga, sinabi ko sa kanya, iwan ko kayo dito sa lugar na walang nakakaalam. Kahit pamilya niya, Inday, hindi niya alam na ako'y isang bandido. Sabi niya, paano na to? Kaya sakripisyo tayo. Alang-alang sa ating mga anak. Sabi ko sa kanya, sakripisyo ang natin. Pwede kang mag-asawa. Sabi ko, mag-asawa ka. Kahit sino. Bigyan kita ng kalayaan. Ginagawa ko yun, Inday, dahil mahal ko sila Ginagawa ko yun, mahal ko sila. Kaya sinasakripisyo ko ang aking pagkatao. Kaya ako, iniwan ko sa lugar na walang nakakilala nila, Inday, kahit sino man na ang kanilang pamilya or isa man lang ama ng aking mga anak ay isang bandido. Hanggang ngayon. Kaya ngayon, nahimik silang tiwasay. Ako lang ang nakakaalam kung saan ang aking pamilya. Pwede ko naman anytime, pwede ko naman sila, pero hindi pwede. Yun ang tinatawag ko mula pa kanina, Inday, confidential na pagkatao ko. Tulad sa ginagawa ko ito sa dalawang anak mo. Iniingatan ko palagi yan Parang ayaw ko gustong may masasaktan yung minamahal ko sa buhay. Kaya nga, ito, sinabi ko sa iyo kanina, sinasakripisyo. Yung pagkakumander ko, sinasakripisyo ko alang-alang sa dalawang anak mo. Sumuko ako na walang nakakaalam. Kahit isa man lang. Ang 3 mga kumander ko nagtaka. Nasaan na kaya si Commander Marcial ngayon? Hanggang ngayon. Kaya hindi nila alam. Hindi nila alam. Wala namang Commander Marcial ng nagpalakad-lakad doon Maliban lang kayo magsabi. Kaya sabi ko sa inyo, sana
Huwag ninyo itong kaya itatago natin to. Alam mo, sa totoong buhay anak, parang Parang hindi malapit na tayo malaman. magano. Parang hindi malaman. Hindi ko na lang babanggitin na si Commander Marshall ka. Ang ano ko na lang sa'yo, Manong Adan. Kaya nga, Manong Adan alam mo, Manong anak, Adan. kahit ito si Janrel, di ba Janrel? Hindi mo naman alam na ako pala si Marshall. Marshall. Alam na ito ako si Tatay Adan. Kaya itong ang sabi niyo sa kanya na, anak, alam mo hindi, minsan, itong dalawang anak mo, magtanong. Siguro, maalala po mo yun, Nak, yung sabi mo sa akin na, anong nangyari kay Uncle Kiking? Palagi kong sabi sa kanya, hindi, na, huwag mong isipin yun, anak. Huwag mong isipin nang nangyari. Wala na, kalimutan mo yan. Lagi kong sa kanya, tinuturo ko niya parang mapasok sa utak niya na makalimutan niya ang mga trahedyang nangyayari sa kanyang Uncle Kiking niya. Kasi hindi niya matanggap-tanggap ang parang nangyari. parang ayaw ko gusto na nasa kanyang isipan na baga pumasok sa pagkabandido dahil dinala ko doon sa kuta namin Kaya palagi ko siya kaya naisipan ko na bumaba naman ako. Sige, mag-usap muna kayo. Alam mo, yun ang totoong istorya mo anak sa buhay. Pagka tao mo, gusto ko na maglaki ka ng walang galit sa puso mo, Wala. walang galit sa isipan mo. Focus ka lang sa pag-aral mo. Yun lang kaya yun ang sinasabi ko palagi sa kanya, Inday, na kalimutan mo ang nangyari lahat. Mag-aral ka mabuti anak. Isipin mo pag-aaral mo. Ang mga pangyayari ng buhay ay ganyan ang buhay natin. Laban lang tayo Kahirapan yun. Hanggang dumating tayo sa ganitong punto ngayon. Kaya mayroon tayong mga bagay na dapat pag-ingatan sa sarili natin. Alang-alang lang sa ating mahal na buhay. Sa mga mahal natin. Mga minamahal natin sa buhay ba, anak, di ba? Kailangan ingatan mo yan. Lalo na, tulad, nagtanong sa akin, anong pagkatao ko? Yun naman yung kailangan na malaman ako to. Pero kung magtanong sila, yun ang istorya ng buhay. Kung may mga maikling istorya ng buhay sa bawat tao, ayan, yun ang buhay ko. Pero palagi kong sinasakripisyo ang sarili ko, Inday. Katulad mo, sinasakripisyo yung pagkababae mo. Nagpunta ka doon nagbandido ka sandali, pagkatapos naging vlogger ka para mahanap mo lang anak, pero successful ka. Bilib ako sa iyo dahil matatag ang yung ginamit, matatag, tapang, para mahanap mo lang. Yun di ba ang goal natin? Kaya Basta pamilya na po ang pag-uusapan. usapan. O yun. Ibuwis natin ang buhay mga idol para lang mahanap natin ang ating pamilya. Kaya nga, patulad sa akin. Hello po mga idol, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Tapos na po kaming nag-usap ni Manong Adan so yun ngayon mga idol, maya pauwi na po kami kasi hapon na para hindi kami maabutan ng gabi sa daanan. Idol, lahat ng mga sinabi ni Manong Adan, dyan na lang po nyo subaybayan ang story niya at saka sa akin at saka sa nangyari sa anak ko po. Mag-off cam na po ako mga idol. Abangan nyo na lang po ang susunod na mga upload ko mga idol. Yun lang po. Maraming salamat.